Um, Mag-almost 12:57. Good afternoon. Nandito yung procedure na para hindi ko makalimutan. Gawan ko lang ng video. Bali, ito yung susundin ko. Itong procedure na ito ang susundin ko. So, ang sabi dito, start at the higher TF. So, ito yung higher TF. Ayan yung 4 hours. And then, establish your levels of bias parallel channel. Okay. Dito, sa Ethereum, meron tayong malaking impulse dito. Anong nangyayari pag merong nabe-break, right? Like this one, right? Impulse and then impulse. Nagkakaroon ka ng bagong data, right? Until that data breaks, like this one breaks. So this one, nagkaroon ka na naman ng another data. Yan. Yan ang data natin. Ito yung dito tayo ngayon magpi-play until this data breaks, right? So, start at the higher TF. Ito yung higher TF natin. Sabi ko nga, ito ang ating pinaka-major trend line sa 4 hours. Yan ating pinaka-major trend line. Kung masasabayan natin yan, mas malaking pera yan. So, right now, sa higher time frame, ito ang trend niya, right? Ito ang trend niya. Kung i-consider ko hanggang dito, yan ang trend niya. And then gumawa siya ng panibagong trend dito. Bumaba pa. Yan. Then gumawa siya ng panibagong trend na break Na break, di ba? Na break, saka na break. And then ito naman, panibago niyang trend which is looks like downtrend. So, consider natin yung maliit na yun. Ang sabi dito, sa number 2, establish your levels of bias. So, ito yung unang level. Yung 4 hours. Ang susunod na level natin is, saan na yun? Ang susunod na level natin is 4 hours. So, ang gagawin ko is, i-mark ko to. Right? And then, gagawin ko tong 45 minutes. Representation lang, that doesn't mean na it's 45 minutes, pero right now, representation ko dyan is 45 minutes, right? So, lilipat ako ng 45 minutes. So, sorry, nakalimutan ko. Itong measurement na yan yung trade nyo, right? So, dito sa trade na to, meron tayong from green to green is 13%. So, kung itong kukunin natin na level 2, level 2, itong kukunin natin na level 2, ang trade lang natin dito is estimately at 2%. Not much. So, kaya nga pipili kayo kung anong iti-trade nyo, right? Okay. Yan, pipili kayo ng iti-trade nyo. So, ito ang level 2 natin, which is 45 minutes. So, ang sabi dito, establish level of bias. Ayan ito yung unang bias, yung green. Pangalawang bias, yung mga nakadaan na doon, ito yan. Pero ito yung pinaka-latest bias mo, which is 45 minutes. Ito ang tinatawag ko na point of intersection. Point of intersection, right?
i-relate nyo sa 70, yan o, 30-70 area. Kailangan nasa taas. Nasa taas. Sometimes lalabas yan ng bull saka bear sa taas. So, strong yan for entry. Kung nasa higher time frame kayo, strong to for entry. Okay? Remember that. Yung point of intersection, kahit anong intersection, strong yan for entry. Like this one right here. Meron kang point of intersection dito. Dito. Yan, point of intersection dyan. Right there. Hindi mo makikita rito kasi etong gitna na to sa 45 minutes kanyan no trade zone yan sa 45 minutes. Pero sa lower time frame, pwede kayong mag-trade dyan. Okay? So, establish na natin tong base, ano to? Number 2, establish level of bias. So, ang bias natin dito is first is 45. Second is this one right here. Ito yung pinaka-latest na bias mo. Yan. Right? So, kung nasa 45 ako, at minark ko to, bali, ang susunod ko na is level 3. And then, pupunta ako ng 15 minutes. Ito ngayon yung level 3 ko. Etong level 3 ko. Etong ini-establish ko nga rito. Ang in-establish ko dito is yung levels of bias. So, ang unang bias ko is yung green. Diba? Unang bias ko itong green. Second na bias ko itong 45. Itong orange. And then, third bias ko na itong ginagawa ng orange. Yan. And then, meron pang fourth and fifth and so on. Ngayon, mamimili kayo kung saan nyo gustong mag-trade. Kung gusto nyo mag-trade dito sa 15, ang kita nyo lang dito is from orange to orange, right? So, may 2% kayo dyan. And then, kung ang ititrade nyo is yung black, so, yung black to black, meron kayong 1% lang dyan. Pero kung ang ititrade nyo is green to green, mas malaki yon. So, ito, pwede itong maging green is to green kasi dito na sila nagkita eh. Meron kayong point of intersection dito ni 45 eh. Maghintay nga lang kayo ng matagal. So, ito pwede itong bumaba ng malayo. Okay? Depende kung how strong the market is. Pero kung titingnan natin sa 4 hours, sa 45, itong 45 ang makakabasag dyan. Yung 45. Ito, di ba? Yung 45, pwede yung dumiretso hanggang dito. Posible yung dumiretso hanggang dyan. Unless, mabasag niya to. Mabasag niya tong high. Yung resistance na yan. Yung resistance na yan. So, nasa na tayo? So, naintindihan nyo na yung establishing yung levels of bias, ha? Nasa 15 na tayo. Establishing level of bias. Right now, you see si Ethereum umaangat dito sa level 3. But doesn't mean na didiretso yan. May point of intersection ka doon, yung 45 saka 15. So, pwedeng bumagsak na yan dyan. Point of intersection mo. Yan dyan. Right? And then, basagin niya tong ilalim. Pumunta siya dito. And then, up na naman and down. So, itong 15, pag kinuha mo yung level niyan, mag-e-end up ka na sa level 2, level 4. Then, yung level 4, pag kinuha mo yung bias na mag-end up sa level 1, which is 1 minute, eto, pag kinuha mo to is, I think 5 minutes. So, depending kung anong gusto mong i-trade nga, nasa say yun. Kung gusto mong i-trade ito, etong orange na to, dito ka lang. Hintayin mo lang umabot dun sa point of interest
point of intersection, and then gumawa ka ng technical analysis. Ngayon dito meron kang ito na yung taas nung 4 hours, andito rin yung taas nung 45 minutes, andito rin yung taas ng 15 minutes. So dito, may magandang trade diyan. May magandang trade diyan. Kung hindi niya mabutas yung na bearish. Kung hindi niya mabutas yung ito, ito naman, resistance mo. Right? So, nagkaintindihan na tayo dun sa level of bias. Establishing area, baseline area. So, dito, titingnan lang natin yung kung nasaan sa 4 hours maybe. Kung saan yung makita. Kung saan yung makita yung EMA lang. So, si EMA is going strong, bullish. So, ibig sabihin, more on bullish tayo dito. So, pwede niyang mabiyak yung mga dulo-dulo na yan. Yan. Sa 45, of course, doon din yun. Pero kung pupunta ka ng 5, saan ng dito? Going down sa 5 minutes. Going down sa 5 minutes. Yan. See? So, pwede ba yung bumagsak? Right? Especially kung mabutas niya yan and then mabutas niya to, diretso yan ng orange. Okay? And then, wait for your 3-point high and low. Dito yon 3-point high and low. Kunyari, nasa 45 tayo. Yan, nasa 45 tayo. Dito nag-umpisa yung 45. Yung umpisa lang muna ng 45. Yan, dito nag-umpisa yung 45. Hintayin nyo lang yung first high and low natin. Ito. Para lang to makabuo ng direction. Right? Until it breaks. Monitor nyo lang yung high and lows para makuha nyo yung direction nyo. Yung triangle, yung mga parallel, katulad nito, di ba? High and lows, high and lows. Pero sa una, ito yung kukunin yung una. Kung nasa taas na siya. Yan. Dito sa 15 minutes, ito, kukunin natin tong high and lows nito. Para lang makabuo tayo ng bias. Ayan o. Ito yung high, ito yung low. Ayan. Itong tatlong to. Ito, yan. Saka ito. So, yan ang bias natin. Until it breaks. Until it breaks. Para meron tayong path. Alam mo kung saan ang high and lows mo. Kasi to, dito naman nag-umpisa dyan, di ba? Yan, dyan. Or kung nandito ka, yung high and lows na yun. Ito. Double lows, single high. Meron kang, yan. Yan yung high and lows. Yung 3 points. 3 points. Para lang ma-prepare mo yung kung paano ka magte-trade. Ahead of time. Prediction, right? So, yun. Quickly established divergence. Etong divergence, nagko-correspond yan sa point of intersection. Right? Point of intersection. Point of intersection, dapat meron kang divergence. And then, you can trade. Ito yung nasa baba. Itong nasa baba. Point of intersection, below or above or above RSI 3070, no trade in the middle, right? No trade in the middle, and below above ng EMA 50 next candle entry. So ang ibig sabihin nun, kung nakita mo na yung point of intersection
ang susunod mong hahanapin is below. Ito, kalahati na siya, right? Ito, si Emma. Point of intersection, kalahati na si Emma, and then next candle, red, kasi downhill. Downtrend. Ito ang entry mo, next candle. Okay? And then naabot ka hanggang doon. Yan. TP, depende sa'yo. Usually, ginagawa natin is pag nabutas, yan yung parallel mo. Mag-TP na tayo. Kung pera lang ang habol natin, of course, yun ang habol natin. Mag-TP na tayo. And then dito, pag na-break niya to, yung next candle na green, mag-TP ka na doon. Okay? So, nasa na tayo? Quickly establish divergence. Okay na yan. Establish impulse triangle. Ito, guide lang to. Impulse. Alam niyo na yung impulse, right? Itong isang buong to, impulse. Kwan lang to. Para lang malaman nyo kung nasan kayo. Ayan, impulse. Isang buong yan, impulse yan. So, ta-triangle lang natin yung impulse na yan. Parang guide. Guide lang yan kung saan. So, ito, and 7, and then yan. Yan. Kung saan ma-break, right? Additional confluence. And then, etong gitna, from 25 to dun sa 7A6. Yan, mamonitor na din kasi yan ang consolidation na area eh. Pero lahat yan corresponds dito sa 30, 70, 30 ng kung nasan kayong time frame. Masan na tayo? Below EMA, alam nyo na yan. Move to smaller time frame and then set na yung TP nyo. Yun na yun. Yun na yung ipapalo natin sa pagtitrade. Depende sa time frame. Like, kung nasa 4 hours tayo, right? No trade tayo dito sa 4 hours. Pero, pag pumunta ka ng smaller time frame, lalabas yung ibang number dyan sa 4 hours. So, pwede kang mag-trade as long na nandun ka sa tamang time frame. Pero kung nandito ka sa time frame na to, siguro din mong hindi ka magti-trade sa loob nito sa 4 hours. Yan dyan. Hindi ka magti-trade. Right? So, ang point of intersection, nangyayari yan sa lahat ng parallel. Depending kung anong parallel ka. Kasi ito, ang point of intersection dito is ito, di ba? Nasa below. Oh. So, pwede kang mag-short. Pero kung gagawa ka ng parallel dito, dyan, may point of intersection ka dyan, lilipat ka ng mas maliit na time frame. So, from dyan, punta ka ng 45. And then, ito lang, yun lang ang, sandali, nasan ba yun? Ito. Lipat ka ng, sabihin natin, yan. 45. Yan. And then, yan. So, pag lumipat ako ng 45, meron akong point of intersection dito. Right here. Magkakaroon ako ng point of intersection here. Right? May mga point of intersection yan. And then, lower than that, yung point of intersection yan sa 15 minutes. Kung nasan ka lang, yun lang ang area na iti-trade mo. Ayun lang ang TP mo kung
kung ano lang yung area na yun. Saka ito nga, may sarili tong bull, saka bear. Ito yung point of intersection mo. Which is, sige, andito. So, ibig sabihin, ito yun. Ito yun. Yan ang point of intersection nung sinasabi niya dito. Hindi ito. Ito. Yan. Yan yung point of intersection nito. Yun. Hindi ito. Kaya careful kayo sa pagtitrade niyan. Anyway. So kung gagawin natin tong Ethereum, let's say dito tayo mag-start. New data, right? Lang taas na Ethereum mo. Ay, hindi pala. Kakakuan pala ako. Ayan. New data. Ito, new data. Si Ethereum. So ito yung point of intersection ng pataas. See? Pero hindi supported, oh. Pero sa lower time frame, may kita mo supported yan. Anyway, ito ang level 4 na level 1 natin. Level 1 natin. And then ito yung level 4 natin. Yan, level 4. Which is lilipat na tayo ng 45. Yan, lipat tayo ng 45. Ito yung level 2. Mali, sorry, level 2. Which is 45. Right? And then ito yung level 3. Ayan, level 3. Which is lipat na tayo sa 15 minutes. Para sa level 3. Ito. Level 3. 15 minutes. Yan, level 3. So, lipat natin ng level 3, 15 minutes. And then, pwede ba akong mag-level level 4 kung gusto ko. Pero doon na yan inside ng level 3. Masyado na maliit. Ito na yun. Level 4. Yan, di ba? Itong mga yan. Ito. Level 4. Yan. Saka ito. Level 4. Yan. So, lilipat na ako ng 5 minutes. Ay yung level 4 ko. Itong mga to. So, ang trade ko lang ito. And then, may sarili yung mga bull. Ito may point of intersection ka, tas naka-bull ka doon, below ng entry yan. Like here, entry din to. May point of intersection ka, and then pataas. So, itong trade na to, hanggang dun lang yan. Pero kung kukunin mo yun, hanggang dito lang maglalaro yan. Yun yung unang trade mo, hanggang maabot niya yung taas, which is 1%. Pero kung ang tinrade mo ito, 1.9, 2%. Okay? Yun, ang tinitrade mo, yun lang. Mas maliit na percent. So, yan yung pwede nating gawin sa levels. Saan ba yun? Ito. Yan yung levels of bias. Okay? And then I hopefully na-explain ko na yung iba. Saka yung point of intersection. Balik ako sa 4 hours. And then eto na yung trade. Yan. So, alamin nyo na lang kung saan mag-iintay. I think
I think bababa ito kasi nasa taas na yan. Hintay lang tayo ng blue. And then ang entry mo sa lower time frame, tingnan natin sa 5, right? So sa 5, maglalaro-laro yan hanggang magkaroon sila ng point intersection dito. Point of intersection dito. Yan, point of intersection. And then from dyan, tingnan nyo kung nasa taas siya ng 70. And then mag-intay kayo ng 3 points. Ang 3 points is basically para lang ma-confirm yun na pababa siya. Para lang ma-confirm yun na pababa siya. Right? Kaya ka naghahanap ng 3 points. Yun lang yung basically 3 points natin. Magkakaroon siya ng high, low, and then high, and then down. Teka, sandali. Ito mas maganda. Ito. So, magkakaroon siya ng ganyan. 7. Yan. And then Elliot. Yan. 1.6, 1, and then 2. Yan. Yan lang iniintay natin para mag-down to. 3 points. So, ito yung 3 points, right? One, 2, and 3. Yan yung points na iniintay natin. Yan yung 3 points. And then, ABC. Yan. From there, tingnan natin kung ano yung masusunod mangyari. Pero kailangan niya ma-break to para mag-down siya. Ito. Kailangan to ma-break. Which is, most likely, mabibreak niya. Abot siya dito. Or, piniproject natin na yung orange sa abot dito. Abot dito. Somewhere around here. Ethereum. Bago tayo mag-angat. Okay, 28 minutes. Ang tagal nun. Sana makatulong. Bye-bye.